Yes, Ika, nagpapatuloy nga itong ating Oplan libreng tuli dito sa Barangay Batasan Hills. Ngayon ay may 3 nang natapos at ayan, on the way na sila sa kanilang ganap na pagbibinata. Sa kasamaang palad, may isa kanina na nakasalang na pero bilang napakatrasigan hindi natin nakumbinsi naman na ituloy na. Siguro na naig yung takot dito sa batang ito. Pero Igan, para maipaliwanag natin sa ating mga manonood, ano nga ba itong proseso ng pagtutuli o circumcision sa wikang Ingles? Kausapin natin si Dr. Wilmar Anoso. Isa po siya sa mga surgeon na nag-volunteer ngayong umaga para sa ating Oplan libreng tuli. At kasama po niya ang mga taga UERM Medical Center din. Dr. Anoso, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din naman, Sir Ivan. Doc, tell us about the procedure. Ano ba itong ginagawa natin at bakit ito kailangan para sa mga kalalakihan? Itong pagtutuli ay isang surgical procedure kung saan ay nagtatanggal tayo ng sobrang balat sa dulo or sa ari ng isang lalaki. Bakit po ito kailangan, Doc? Madaming dahilan, no? Iba, religious reason, pero dito sa atin, sa Pilipinas, more of hygiene. Hygienic siya, at basically yun. Okay. Gaano ba katagal ang procedure? Mabilis lang, actually, ang pagtutuli. Usually, 20 minutes to an hour. Actually, matagal na isang oras. Around that May time. mga misconceptions, na ito daw, pag nagpatuloy ang bata, tatangkad. Totoo ba to? Regarding doon sa pagtangkad, nagkakataon lang na nagkakasabay yung oras ng pagtutuli sa edad ng bata kung saan andun yung growth spurt na tinatawag natin during adolescence. So, natataon lang po na biglang, yun din yung panahon kung saan talaga tumatangkad yung mga batang lalaki. Conversely, hindi porket hindi ka nagpatuloy, hindi ka naman tatangkad. Hindi Ganun naman. po yun, Hindi po. Dok, ito naman tinatawag nating pangangamatis. Ano ba to? Para sa mga magulang, siguro iniisip nila, ano kaya nangyari dito sa ari ng anak ko? Bakit parang nangamatis? Ano ba ibig sabihin nun? Ito po yung pangangamatis. Ito po yung parang inflammatory process. Dahil po humiwa tayo or may sugat doon sa ari ng bata, nagkakaroon po ng pamamaga. Namumula lang siya, kaya nagmumukhang nangangamatis. Okay, ngayon naman, siyempre, tutuliin natin yung may 64 na bata. Ano ho ba yung payo ninyo pagdating doon sa pag-maintain ika nga nung sugat? Paano ito aalagaan? Napaka-importante na usually ginagamit natin dito, pwedeng pinakulong dahon ng bayabas. Pwede rin yung betadine. Ang napaka-importante lang na araw-araw nalilinisan yung sugat. At importante din na hindi siya mabasa sa unang araw. Usually ganun lang, betadine. Mga ilang araw yan na bago gumaling, Dok? Usually ang sugat, mga 3 to 5 days, okay na yung sugat. Pwede na siyang hindi lagyan ng benda. More of linis na lang. Dr. Anoso, thank you very much. Thank you. Maraming salamat. At ngayon naman, Igan, kausapin natin itong masasabi nating pinaka-magiting sa lahat. Ito si Jolo Tumelden. Siya po yung pinakabata sa nakapila dito. Okay na. Siya ay 6 years old lamang. Jolo, kumusta ka? Okay lang po. Nakatulog ka ba kagabi? Opo. Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Excited ka na ba? Opo. Ano bang iniisip mo? Bakit gusto mo magpatuloy kahit 6 years old ka pa lang? So po para di po supot. Ha? Para di po supot. Parang hindi support. Ano ngayon kung support? Tinutokso ka ba? Ganun ba? O sige, Jolo, good luck. Walang iiyak, ha? Okay lang. Walang atras. Opo. Ayan si Jolo Tumelden, 6 years old. Ano po? Ayan, nagpapatuloy po ang pagbibirata ng ating mga kabataan dito sa Barangay Batasan Hills. Balik po muna tayo sa studio.